Sa edad na 7 taon ay naging hari si Joas. Siya ang pinakabatang naging hari ng Huda. Kung bakit, ating alamin. Pero bago ko simulan, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-like at mag-subscribe ka na rin. Pindutin mo yung notification bell at piliin ang all para updated ka na sa mga susunod kong mga videos. So, yun. At kung nagustuhan mo ang kwento, maaari kang magkomento sa comment section sa ibaba. Iwan mo ang iyong naging saloobin sa panonood mo ng videong ito. At yun nga, ating sisimulan ang kasaysayan ni Haring Joas, ang 7 taong gulang na bata na naging hari ng Huda. Kung mapapansin natin, kung naaalala nyo si King Jehoshaphat na naging hari na minsan ay dinaya ng kaaway, ibinaon sa utang na loob, tapos nagpakampi sa kanya kahit masama ang layunin, walang nagawa si King Jehoshaphat kundi kumampi dahil nga sa utang na loob. So, yun yung kwento ko na ilalagay ko sa comment section sa ibaba. Doon sa mga hindi pa nakakapanood, hindi pa nakapakinig, ay ilalagay ko sa comment section sa ibaba. Pindutin nyo lang yung link at mapapanood nyo iyon, yung tungkol kay King Jehoshaphat. So, ito si King Joas, si Haring Joas, ay parang kung di ako nagkakamali sa aking teorya, ay apo na sa tuhod ni King Jehoshaphat. Apo na ito sa tuhod ni King Jehoshaphat. So, bakit siya naging hari sa edad na 7 taon? So, ito ang kwento guys ha. Makinig kayong mabuti. Kung meron kayong mga pinagkakaabalahan dyan, tumigil muna kayo sandali. At kung talagang hindi kayang pigilan yan, pwede nyo mang i-post para mapanood nyo ulit. No? At ito nga, si King Joas na naging hari sa edad na 7 taon, nang mamatay si King Jehoshaphat, ang pumalit na hari ay yung kanyang anak na panganay. Hindi ito naging mabuting hari, kaya halos 1 taon lang itong naging hari. No? Halos 1 taon lang, siya naman yung pinakamaiksi. Yung panganay ni King Jehoshaphat, ang naging pinakamaiksi naman ang paghahari. Halos 1 taon lang dahil hindi siya naging mabuting hari. Sinundan din niya yung mga halimbawa ng mga naunang hari na masasama. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, gumagawa ng kahalayan, sumasangguni sa, sabi nga ay kumakausap ng mga, sabi nga ng mga espiritong namatay na mga ganon. At hindi pinapahintulutan ng Diyos yung mga bagay na yon, kaya hindi na tumagal sa pagiging hari yung panganay ni King Jehoshaphat. At nung mamatay yon, panganay ni King Jehoshaphat, ang sumunod na hari naman ay yung panganay ni King Jehoshaphat. No? Kasi sabi ni Lord, hindi niya aalisin sa pagiging hari, sa paghahari, ang angkan ni King David, ang hari ni David, ang haring si King David. Dahil sa kanyang pangakong iyon, lahat halos ng panganay o anak ng hari na maiiwan ay siya yung matik na tumatayo na para maging hari. Hindi na yung dumadaan sa mga training. Basta automatic pag panganay ka ng hari, ikaw ang susunod na hari. At kung babae ang panganay, bunso ay lalaki, yung lalaki ang maghahari. Yan. Kaya nung panahon na yon, yung apo ni King Jehoshaphat na panganay, doon sa kanyang panganay din, ayun na yung umupo. Ay, grabe naman ang naging kasamaan din. Sinunod niya yung mga payo ng kanyang ina na si Atalia.
Yan, yung reyna na napakasama. Sumasamba siya sa Diyos-Diyosan, gumagawa siya ng mahahalay na pagsamba, yung parang ritual na nila ay kakaiba about mga sexual, ganun. Tapos mga Diyos-Diyosan na kanyang mga sinasamba. At ito ngang panganay ng hari, na panganay dati ni King Jehoshaphat, ay kumbaga wala pang sariling paninindigan kasi bigla lang siyang naging hari eh. Bigla lang siyang naging hari dahil namatay yung kanyang ama sa di naasahan. Kaya ang naging tagapayo niya ay yung kanyang ina na sobrang sama. Grabe sa kasamaan. Wala nang maihahalin tulad sa kasamaan ng Reyna Atalia na yan. Na ina ng bagong hari, ng pinaka-apo ni King Jehoshaphat. So dahil nakinig siya sa payo ng kanyang ina, hindi rin nagtagal ang kanyang paghahari at siya ay namatay. Kaya automatic naman, dahil walang anak, walang record na automatic nang mamatay siya, ay umupong reyna ang kanyang ina dahil wala nang lahi ng mga kalalakihan dahil nung mabalitaan ni Reyna Atalia na namatay na yung naghahari, ay pinapatay naman ni Reyna Atalia lahat ng angkan at lahi ni King Jehoshaphat, yung lahat ng hari, angkan na pwedeng maghari, na maging hari, pinapatay yung lahat ni Atalia. Pero sa kabutihan at biyaya ng Panginoon, dahil tapat siya sa kanyang mga pangako, ang anak ng apo ni King Jehoshaphat na si Joas, na noon ay sanggol pa lamang, ay naitago ni Joaida. No? Makikita nyo, guys, tong kinikwento ko sa mga lingkod ng Diyos o sa mga manggagawa ng Panginoon na may mga Biblia dyan sa bahay. Buklatin nyo sa 2 Kronika, kabanatang 22 hanggang 23 at 24. Yun. Doon nyo makikita ang paghaharing ito ni Haring Joas na bagamat sanggol pa, no? Pinalipol kasi ni Reyna Atalia ang lahat ng hari ng lahat ng lahi o angkan ni King Jehoshaphat. Dahil si King Jehoshaphat galing din sa lahi ni King David eh. Pero sabi nga ni Lord, di ba? Nangako si Lord kay King David nung nabubuhay pa dahil naging mabuting hari si King David. Naging mabuting hari si David. Kahit ito'y nagkasala ng 2 beses sa kanya, ito'y pinatawad ng Panginoon at nangako ang Lord, nangako ang Diyos kay Haring David na hindi niya aalisin ang paghahari ng angkan ni Haring David. Kaya nga nung panahon na sinikap ng masamang Reynang Atalia na yan na puksain ang lahi ni King David mula kay King Jehoshaphat, ay sanggol pa lamang itong si Joas na itakas ng kanyang tagapag-alaga, itinago ng kanyang kasama yung kanyang tagapag-alaga. Tinago ni Joaida sa templo kasama ng kanyang tagapag-alaga. So, malinaw, pag sinabing tagapag-alaga, ito ay baby pa or sanggol pa. Wala pa itong alam o wala pang muwang. Kaya itinago iyon ni Joaida sa templo sa loob ng 6 na taon. Sa loob ng 6 na taon na yun, sinikmura nila yung paghahari ng reyna. Yung pagre-reyna-reynahan ng Reyna Atalia, yung lahat ng mga hindi nakakalugod sa Panginoon, yung lahat ng kasuklam-suklam sa Diyos ay ginawa ng reynang ito. At nang mag-7 taon na nga yung bata, si Joaida na ang nagsikap at nagpasya at ang mga pinuno ng bayan, pinagkaisahan nila na nandito pa yung isang anak ng hari na ating iniingatan. Bakit hindi natin siya ilabas? O kaya gawin na natin siyang hari at tayo yung magiging mga kamay niya
magiging maglilingkod or magiging tagagawa ng dapat niyang gawin. Kaya sa loob sa edad na 7 taon ay naging hari si Joas at tumayo bilang kamay at paa or katawan niya sa pakikipaglaban sa mga batas ay si Joaida. Kaya nga dito guys, dito ipinapakita ng Diyos na ang nagbibigay ng pagpapala or nag-iingat, yung mga nag-iingat at nagbibigay pagpapala sa mga lingkod ng Diyos ay iniingatan at pinagpapala din ng Diyos, katulad ni Joaida. Alam nyo ba si Joaida, kung hindi ako magkakamali din guys, sa teorya ko, iniluklok niyang hari itong 7 taong gulang na si King Joas mula sa angkan ni King Jehoshaphat ay nasa edad na siyang 80 plus na. 80 plus na guys, di ba? Samantalang karamihan kahit dito sa Biblia, katulad ng mga naunang hari, 47, 50 patay na. Patay sila sa mga hindi inaasahang pagkakataon dahil sa kanilang mga kasamaan. Pero ito si Joaida na nag-ingat sa sanggol na si Joas, na alam niyang mula sa angkan ni David ay sinabi ng Lord na hindi mawawala ang paghahari. Iningatan niya yung kahuli-hulihang lahi na sana ni King Jehoshaphat. Iningatan niya, tinago niya. At nasa 80 plus na ang kanyang edad, kung hindi ako magkakamali guys sa aking teorya, no? Siya yung nakipaglaban nung malaman nung reyna. Nakaupo pa ang reyna nito si Reyna Atalia. Gumagawa pa to ng mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga mahalay na lahat ng kasamaan. Ginawa nila, nag-usap-usap ang punong bayan. Sa pamamagitan ni Joaida ay nagkaisa sila na iupo na bilang hari yung apo. O apo na sa tuhod to halos ni King Jehoshaphat Kasi apo na yung ama nito, so parang apo na siya, pangalawang apo. Apo sa tuhod kung tawagan nating mga Pilipino, no? Yun. Iniluklok niya at iningatan ng sanggol. At nung malaman nga ng Reyna Atalia, nagalit ito, no? Hinubad niya yung kanyang kasuotan. Ginaya pa niya si King David, nung maghinagpis ito. Dahil sa pagkamatay ni Jonathan. Diba may din, ganun katuso ang kaway, ginawa ng reyna. Hinubad niya, pinunit niya rin yung kanyang kasuotan at sumigaw siya, ito'y isang kataksilan. Kasi nakita niya na nagsisigawan na, nag-aawitan na yung mga tao sa bagong hari at nakita nila, halos baby pa, 7 taon lang. Iniluklok na, iniupo na bilang hari. At ang kumilos, ang maging kamay ay yung mga pinuno ng bayan na naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos. Kaya nung sigaw ni Atalia na, itay isang kataksilan. Ang sigaw ni Joaida, alam niyo, sinabi ni Joaida, huwag niyo siya papatayin dito sa loob ng templo. Ilayo niyo siya at patayin ang sino mang magtangkang magkumampi sa kanya. Kaya ang ginawa, kinaladkad si Atalia sa labas ng templo sa may doon at doon nila pinatay. Pinagbabato hanggang namatay. Ganun kasaklap ang kahihinatnan ng buhay ng mga taong masasama, guys. Kaya ikaw na nakakapanood nito, hindi aksidente na napanood mo o naririnig mo ang tinig kong ito. May layunin sa iyo ang Diyos. Alam mo ba kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Ayaw niyang tuluyang magpakasama. Ayaw niyang tuluyang malugmok sa kasamaan ng tao. Ayaw niyang maging madilim ang pag-iisip dahil sa kasamaan. Dahil lang gusto ng Lord, lagi tayong tumatawag sa Kanya, lagi tayong nananampalataya sa Kanya. Kaya ikaw kapatid, kung isa ka sa mga nakakapanood nito ngayon, bago ko ituloy ang kwento,
kung ikaw man ay isang OFW na nasa iba't ibang bansa, Australia, Japan, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, India, Saudi Arabia, Alaska, Norway, Switzerland, kung saan sulok ka man ng mundo. Habang may panahon pa, kapatid, sumabay ka sa panalangin kong ito. Panalangin ito na para tuluyan at maging certified na maging anak ka ng Diyos. At alam mo ba, ang mga anak ng Diyos ay iniingatan niya sa lahat ng oras. Kaya kapatid, kung naririto ka, nandyan ka, nakikinig ka sa tinig kong ito, ay sumabay ka sa aking maiksing panalangin. Sabihin mo ito sa Diyos ng taos sa puso mo, ng bukal sa iyong kalooban, at yung hindi lamang napipilitan ka o kung yung may agam-agam ka sa buhay na parang akala mo para lang akong baliw dito, siraulo na magpapasunod sa panalangin, ay wag mo na munang gawin. Pero kung ikaw ay kinakausap ng Diyos at ikaw ay handa nang tumanggap sa Kanya, kapatid, sumabay ka sa maikling panalangin na sasabihin ko sa iyo. Sumabay ka sa panalangin. Pagkatapos ko ay sumunod ka na lang sa akin, no? Sundan mo. Kaya ito ay malaking pagbabago ang magaganap mo sa buhay mo mula ngayon. Kung ngayon isa kang OFW, pag uwi mo ng Pilipinas, magiging boss ka na. Magkakaroon ka ng sarili mong negosyo. Hindi mo na kailangan pang bumalik ng ibang bansa upang mga tulong dyan, magpaalipin dyan, kapalit ng pag-iwan mo sa mga mahal mo sa buhay. Kaya kapatid, kung naniniwala ka, no, maging sa mga kababayan natin na narito sa Pilipinas, sumabay kayo, sumunod kayo sa panalangin kong ito. Pumikit kayo at itaas ninyo ang inyong kanang kamay at isipin ninyo na nasa harapan ninyo ang Diyos at kinakausap nyo at nakatingin sa inyo. Ito ang sa mga babanggitin ko ay sundan ninyo ako. Okay. Panginoon, inaamin ko na ako ay nagkasala at hindi nararapat na makasama ka dahil sa aking mga kasalanan. Ngunit ako ay nananampalataya na si Jesus ang nagbayad ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala at tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun. Pwede niyo na po ibaba ang inyong kamay at ako po yung mananalangin sa inyo ng saglit lang. Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama, nakita mo, hindi ko man sila kilala Lord, nakita mo yung mga humingi ng tawad sa iyo sa oras na ito Lord, sa pamamagitan ng video kong ito God. Ikaw po yung nakakaalam ng laman ng puso't isip nila Panginoon, tinanggap ka nila bilang hari at tagapagligtas o God. Pwede mo na po sila, alam ko sa aking pananampalataya Lord, kasama na namin sila na tinuring mong mga anak mo. Kaya ano man yung nais nila, sa kalooban mo ay iyong pagkakaloob. Biyaya at pagpapala nawa ang sumakanila sa kanilang buhay mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan. Salamat kapatid at congratulations. Tayong mga anak na ng Diyos. Kailanman hindi na tayo maaalipin ng kaaway. Okay? Doon na po tayo, balik tayo no? Sa kwento ko kay Reyna Atalia, di ba? Ganun ka lahat sa scripture, lahat ng naging masama, walang naging magandang kamatayan.
no, lahat ay malagim ang kinasapitan ng mga masasamang naging hari. Ngunit yung mga hari na totoong naghari ng may kabutihan ay payapa silang namatay. Kasi malinaw din yan na sinabi ng Lord na yung mga gumagawa ng masama ay hindi niya papayagang mamatay ng payapa. Diba? Hindi katulad ni Haring David. At ito nga, balik tayo doon sa kwento ko dito na si Joaida, 80 plus na siya nung kupkupin niya at alagaan, ingatan yung sanggol na si King Joas. At sa loob nga, sa edad nga na 7 taon, pinaupo niya to bilang hari at siya yung nakipaglaban. Silang mga tauhan, yung mga tauhan sa templo, no? Ginawa nila ang lahat para walang makapanakit sa bata. Kaya totoo rin ang sinasabi ng Lord, ang mag-iingat at magpapala sa mga lingkod ng Diyos ay mag-iingat at pagpapalain din ng Diyos. Kaya kung may mga lingkod ng Diyos na nasa inyong barangay, saan man kayong sulok ng Pilipinas, mga barangay dyan, mga bayan na mga lingkod ng Diyos na humahayo para maghayag na salita ng Diyos, huwag niyo silang pagkakaitan, no? Huwag niyo hayaang lumagpas ang magandang pagkakataong nais ihatid, dalhin sa inyo ng Diyos sa pamamagitan nila. Kaya nga si King Joaida, alam niyo ba, 42 na si King Joas, no? Kasi, sinabi ay 47 siyang naging hari, kung di ako nagkakamali, no? Kasi guys, nagkikwento ako sa inyo, wala akong hawak kung cellphone ko lang, nagbo-voice over ako, base to sa aking naaalalaman, at kung medyo may mali ako, kung may kong mali, ay puntahan nyo ulitin ko, pwede nyong buklatin ang inyong mga Biblia sa aklat ng Ikalawang Kronika or Second Chronicle, chapter 22, 23, and 24. Yan. Ikalawang Kronika, kabanatang 22, 23 hanggang 24. Yung tatlong chapter na yon, basahin nyo. Doon nyo mababasa ang buhay ni King Joas. No? So, 47 ng 40 taon. Ibig sabihin, 40 years na nabuhay, na naghari si King Joas. Isipin nyo kung si Joaida ay 80 plus nung sanggol pa lang si King Joas. Ilang taon na siya, no? Nawala sa pagiging hari uli si King Joas dahil namatay si Joaida sa edad na 130 years, guys. Diba? 130 years. At sobrang tanda na siya, sobrang na siya. At ito ngang pinaupo niyang hari ay wala talagang kamuang-muang, sanggol pa siya ang lahat ng gumabay, nagpala. Pero syempre, aminin natin, sa hindi, ayaw man natin o sa hindi, ay talagang mapaparam tayo sa mundong ito. May hangganan lamang yung ating katawang lupa, kung hanggang saan. So 130 years, guys, nung mamatay si Joaida. At si King Joas naman nun ay 47. Kasi 40 taon na siyang naghahari ayon sa scripture. Plus yung years na inupo niya. So 47. Bakit nawala sa paghahari si King Joas? Kasi nga namatay si Joaida. Wala na yung mag-guide. At natira na naman yung mga masasama na naman yung, kumbaga parang inano rin ng mga masasama namang, siguro yung mga pinunong bayan na mga inano ni Joaida ay mga namatay na. So, bago ito. Kaya, kumbaga parang nila yung isip ng hari, yung nadaya nila, na nung mamatay si Joaida, sinusulsulan na naman nila yung hari. Nagsimula na naman silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At alam nyo bang may apo ito si Joaida na si Zacarias?
At nung makita nila na gumagawa na naman ng kasamaan, kasama nung hari na iniluklok ni Joyda na iningatan, nakalimutan ng mga tao na si Joyda, si Zacarias ay apo ni Joyda, na nagsalita, nilokoban ng banal na espiritu. Alam nyo, ang templong ito ay para sa Diyos. Bakit nawawala na naman kayo? Sumasamba na naman kayo sa Diyos-Diyosan. Yun. Alam nyo, ang ginawa nila, binato nila hanggang mamatay si Zacarias. Apo to ni Joyda, ha, na nag-ingat sa kauli-uliyang lahi sana ni King Joas. Pero si King Joas, na ano na naman, na daya na naman ng kaaway, nasulsulan kung ano-ano namang ginawang masasama. Kaya, ayun, no? Kaya sa mundong ito, guys, mananatili ang mabubuti at masasama. Pero tandaan nyo, lahat ng masasamang gawa, lahat ng masasamang tao, hindi pinahihintulutan ng Diyos na mamatay ng mapayapa. Kalagim-lagim, kasindak-sindak ang inabot ng mga kamatayan ng taong masasama. No? Bagamat ang apo ni Zacarias, ang apo ni Joyda na si Zacarias ay binato, pinagbabato ng mga masasama hanggang sa mamatay. Pero payapa naman si Zacarias at sinabi nga niya, bago siya malagutan ng hininga, nawa makarating ito sa Diyos. Ang ginawa niyo sa akin, sabing ganon. Kayo'y parusahan sa inyong masamang ginawa. Habay nalagutan na siya ng hininga. Diba? Pero alam natin gaano mang kasama yun. May mga tao pang nagmamahal sa lahi ni Joyda Zacarias, nilibing din siya ng payapa. Payapa siya dahil nasunod niya yung gusto ng kanyang lolo na ano. Kaso nga lang, syempre, hindi siya ganun kalakas, hindi siya ganun dahil apo na nga siya Kung baga, limot na ng tao yung magandang ginawa ni Joyda sa hari. At yung hari, limot na rin niya yung ginawa ni Joyda para sa kanya. Dahil matanda na ito, namatay na nga. Tapos yung mga angkan. Pero ang naging maganda lang, itong si King Joas ay nagkaroon ng maraming anak na lalaki at maraming anak na babae. Dahil si Joyda mismo ang kumuha ng mapapangasawa nito. Hindi na yan ni Joyda habang nabubuhay siya, habang may lakas siya, na may manakit o maagrabyado ang hari. Ganun siya kamahal. Kaya kita nyo naman, guys, to God be the glory, 130 years nung mamatay siya. Diba? Pinagkalooban siya. Kaya, totoo guys, totoong tapat ang Lord sa kanyang mga pangako na hindi niya aalisin sa paghahari ang angkan ni David. At tayo ay kabilang sa mga angkan ni David. Ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Jacob ay Diyos din natin hanggang ngayon. Diba? Kaya, huwag mo hayaang maghari sa iyo ang kasamaan, kapatid. Kung nakununood at nakikinig ka nito, video ko, ay huwag mo hayaang maghari sa iyo ang kasamaan. Paghariin mo ang kabutihan, sapagkat sabi din ni Lord, tapat siya sa kanyang pangako at mga sinasabi. Sinabi din ni Lord na ang mga tapat at ang mga lingkod niyang tapat sa kanya ay pagpapalain niya hanggang sa huling salin ng lahi, hanggang ika-4 na salin lahi, di ba? Pero kahit ilang libo-libo ng salin lahi, tapat ang Panginoon. Gagabayan niya at pagpapalain ang magbabalik loob sa Kanya at gagawa ng mabuti at parurusahan naman yung gumagawa ng masama. Kaya kapatid, salamat sa iyong oras, salamat sa iyong panunood at pakikinig sa video kong ito. Kung nakarating ka sa part na ito at kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-like. At kung napadaan ka lang, huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at pindutin mo yung notification bell at piliin mo yung all para updated ka na sa mga susunod kong mga videos. So, yun lang guys. Thanks for watching. Hari nawa ay nakapulot kayo ng gintong aral na nakapag-iwan ito sa puso't isip nyo ng mahalagang aral na dapat nating panatilihin ang kabutihan sa mundong ito. Lahat naman ng bagay pinangyayari ng Lord. Pinaghahari niya rin yung mga masasama.
Pero hindi niya hinahayaang mamatay nga ng payapa. Sinabi yan ni Lord, yung mga lahat ng gumagawa ng masama, hindi ko hahayaang mamatay ng payapa. Diba? Pero yung mga naglilingkod ng tapat sa akin, hanggang libot-libong salong lahi man ay aking pagpapalain. No? At yung mga lingkod, yung mga nagpapala sa mga lingkod at nag-iingat sa mga lingkod ng Diyos, iingatan at pagpapalain din niya. Napakasarap ng mga pangako ng Diyos sa atin. No? Talagang wala siyang katulad, wala nang hihigit pa sa Kanya. Kaya salamat guys, salamat sa inyong pakikinig, salamat sa inilaan mong oras, harinawa kapayapaan, kagalakan, kasaganaan, at mabuting kalusugan ang sumainyong lahat. Maraming salamat at kung nakarating ka nga sa bahaging ito muli ng video kong ito, mulit-muli mangungulit ako para sa mga susunod kong mga videos, ay huwag niyo kalimutang mag-like ha, at mag-iwan na rin kayo ng inyong komento. Nagustuhan niyo ba? Ano yung naging saloobin niyo sa videong ito? Ay sabihin niyo sa comment section sa ibaba. No? At babasahin po natin yan, re-replyan. Malay nyo, ma-notice pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Salamat guys. Thanks for watching. Have a nice day. God bless everyone. At gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, simula ng araw, nang may ngiti sa labi. Bye. See you on my next video.